Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Good morning po sa lahat. Ako po si Brother Franz Cubaton from CRC Calamba Daughter Church. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa oras sa araw na ito. Napuli mo ang pinagkalooban ng panibagong buhay, panibagong araw na maranasan namin ang pag-ibig at pagmamahal mo. Dalayan ko, Panginoon, na ang mensaheng aking ibabahagi sa bawat isa, Lord, ay tumimo to sa bawat puso, isipan ng bawat isa, at hindi lang namin to marinig, bagkos ito may apply namin sa aming buhay at may bahagi namin sa mga tao na nakapaligid sa amin. Pag-ingatan mo kami sa araw na ito at puspusin mo ng pagkapala ang bawat isang maikinig at nakasubaybay sa programang ito. Kaya Panginoon, muli pinupuri kita, pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Sa umaga pong ito, ating pong basahin ang Hukom 9 verse 4 to 5 na may title po na Abimelech Murderous Brother. Basa po muna tayo sa MBB version. Binigyan nila si Abimelech ng 70 pirasong pilak mula sa kabangyaman ng templo ni Baal-Berit. Ginamit niya ito bilang pambayad sa ilang tao roon na walang magawang magaling at sila'y sumama sa kanya. Sa 5, nagpunta sila sa Ofra sa bahay ng kanyang ama at pinatay sa ibabaw ng isang malaking bato ang kanyang 70 kapatid sa ama niyang si Gideon. Lahat ay napatay niya liban kay Jotam na siyang pinakabata sapagkat nakapagtago ito. Sa mga talatang ating pong binasa, makikita po natin kung paano binigyan si Abimelech ng mga taga Shechem ng salapi mula sa templo ni Baal-Berit upang makakuha siya ng mga taong susunod sa kanya. Ginamit niya ang perang ito upang kumuha ng mga taong sasama sa kanya upang patayin ng kanyang mga sariling kapatid, ang 70 anak ni Gideon, upang maagaw ang kapangyarihan para sa sarili. Pinapakita po nito kung paano maaari magamit sa maling paraan ang kapangyarihan at kayamanan kapag ang puso po ng tao ay puno ng kasakiman at makasariling ambisyon. Minsan po sa ating buhay, naharap din po tayo sa mga tukso na piliin na madali o makasariling paraan upang makuha ang ating mga gusto. Ngunit ang ganitong desisyon ay may mabigat na kapalit, hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa ating sarili. Kaya suriin po natin ang ating mga plano sa buhay at mga desisyon kung ito po ba ay nakabatay sa tama o kalooban ng Diyos o sa pansariling kapakinabangan lamang. Dahil po ang tunay na pamumuno at tagumpay ay hindi nasusukat sa kapangyarihan kundi sa kabutihan, katapatan at paggalang sa buhay ng iba. Ang ambisyon ay hindi masama, pero kapag wala ang Diyos, nagiging mapanira ito. Kaya tanungin po natin ang ating sarili, handa po ba akong gumawa ng mali para lang magtagumpay o piliin kong maging tapat kahit mas mabagal ang pag-angat? Ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa paninira ng iba, kundi sa tamang puso sa harap ng Diyos. Samahan niyo po ako manalangin. Panginoong mapagpalad dakila, maraming salamat po sa umaga na ito na muli namin napagbulay-bulayan at narinig ang bawat mensaheng gusto mo mahatid sa araw na ito. Dalayan ko, Panginoon, na hindi lang namin ito marinig, bagkos ito may apply namin sa araw-araw namin pamumuhay at ito'y tumimo sa aming puso't isipan at may bahagi rin namin ito sa bawat tao na kapaligid sa amin, Panginoon. Kaya muli sa oras sa araw na ito, pag-ingatan mo kami sa araw na to at patuloy mo kami pagpalain, Panginoon. Pinupuri kita, pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Muli niyo po kami samahan sa araw ng bukas, 5:30 AM para sa ating pang-araw-araw na pagbubulay ng salita ng Diyos. Malaya po nating itong i-share sa ating mga kapamilya at kaibigan upang mas marami pa ang makapakinig at mapagpala ng salita ng Panginoon. Muli, magandang umaga po and God bless us all.